of school pero si Batang Anino ayaw bumangon. Nakita na nga lang namin itong mga pinsan nila. Grabe, sobrang aga nga pumasok. Dapat nga kasabay din sila Batang Anino papasok. Pero tignan niyo naman ang bata, tinanghaling ang gumising. At pagkagising nga niya, ayaw pa din talagang tumayo. Mukhang ayaw pa talaga niyang pumasok. Akala nga daw niya ay bakasyon pa din hanggang ngayon. Kaya naman chill-chill pa din talaga si Batang Anino. Tignan niyo naman anong oras na nga ayaw pa din talaga bumangon. 11:58 na. Excited pa naman ako sana pumasok sila. At eto nga yung mga bags nila. O akala nyo kayo lang may bagong bag, no? Syempre pati itong mga anak ko merong bagong bag. At eto na nga sa wakas bumangon na din si Batang Anino. Buong akala ko nga ay excited siyang pumasok. Pero tignan niyo naman pabalik-balik. Ayaw niya talagang tumuloy dun sa may gate. Dahil nakasarado nga daw. At hindi na nga daw dapat talaga siya pumasok kasi nga sobrang late niya na. Pag ganyan-ganyan pa saling pusa lang naman sila. At eto na nga na boring na siya kaya naman umuwi na lang ulit. Pagpasensyahan niyo na nga at medyo magulo pa itong bahay namin. Meron kasing inaayos dito. At eto na nga dumating na si Batang Putik na BFF niya. Aba talaga namang ganado. Akala niya nga talaga totoo silang papasok. Kaya naman nag-aabang talaga siya na buksan nitong gate. Tingnan niyo naman, grabe ang cute talaga nila kapag nakabag. At eto na nga yung pinaka-favorite nilang subject. Recess nga at si Batang Anino lang itong may dala ng woofing bag. Kaya naman si Batang Putik dali-dali talaga ng hingi. Tingnan niyo naman si Batang Anino talaga namang ginagina. Ito nga lang yung dahilan ko bakit nga daw siya papasok. Si Batang Putik naman hindi nga pinabaunan ng nanay niya. Kaya naman ito nang hihingi na lang. Grabe talaga si Batang Anino, sobrang hyper niya ngayon. Samantalang kanina nga ayaw pang bumangon. At ayan, may dala-dala nga si Batang Anino na itong notebook. Turuan ko nga daw sila magsulat. Para nga daw sa pagpasok nila ay marunong na sila. Tignan niyo naman, hindi ko nga alam kung magsusulat ba o magngangat nga. At eto na nga sabi ko tuturuan ko siya. Pero bigla na nga lang naghihimatay-himatayan kapag tuturuan na magsulat. At ayan, tignan niyo naman, napakatigas talaga ng ulo. Hindi pa naman tumitingin dito sa may sinusulat niya. Paano nga siya matututo nito? Tignan niyo naman, ang layo talaga ng tingin. Natapos ko na nga lang isulat yung pangalan niya, hindi pa rin tumitingin. Ayan, tuloy ito nga yung kinalabasan. Syempre, at dahil bida-bida nga ito si Batang Putik, siya din daw. Abay, hindi din talaga ito magpapatalo sa mga ganito. Mas nakikinig pa nga siya sa akin kasi tumitingin talaga dito sa sinusulat niya. At ayan, ito na nga yung sinulat ni Bailey. Maya-maya nga, dumating na nga itong mga Thunder. Si Batang Anino nga, tsaka si Batang Putik, kinder pa lang. Pero itong mga to, grade 2 na. Tignan niyo naman, grabe, sobrang cute talaga ng mga bags nila. Nakuha nga lang namin yan doon sa may claw machine. Hindi ko naman nakalain na magagamit ito ng mga anak ko. Tignan niyo naman, kakapasok pa nga lang inanghingi na kaagad ng recess niya. Ayan, dyan talaga sila magaling. Sayang naman at hindi nga sila nakaabot sa pagpasok. Ayan, tuloy hanggang dito nga lang sila sa bahay. At ayan na nga si Dos, medyo na late lang. Pagkakita pa nga lang sa kanya ni Rocky Boy, nag-hyper na. At ayun o, syempre meron din bag si Dos. Medyo nalalaglag nga lang sa kanila kasi pang tao talaga to. Maya-maya nga pag uwi nga nila ng bahay, tignan niyo naman, grabe, sobrang pagod na pagod talaga si Batang Anino. Ang ginawa lang naman niya inagsulat. Hindi pa nga siya tumingin Diyos ko, first day of school pa lang itinatamad na. Paano kaya bukas? Mukhang ayaw na nga pumasok. Kung nakaabot nga kayo hanggang dito, i-comment niyo naman kung taga saan kayo para malaman natin kung hanggang saan umaabot yung video na to. At please pa-share naman po nitong video na to. Yun lang, maraming salamat sa panonood. Share ko nga sa inyo itong mga products namin. Ito nga pala yung KND Detangling Spray. Gamitin mo to kung madaming buhol yung fur babies mo. I-spray mo lang siya sa may buhol tapos i-brush mo, matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga. KND Ear Powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho nga yung tenga nila. Kapag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. KND Ear Cleaning Solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. At tatatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling ng mga maliliit na sugat sa tenga. Kung gusto mo nga order nito, nasa comment section.